many rural communities, conversations about Soji remain limited. We spoke to people from different backgrounds to understand their perspectives. But what does Soji really mean, and why does it matter in families? This is their story, and this is our journey towards inclusivity. Magandang araw sa inyong lahat! Welcome sa usapan natin about Soji, sexual orientation, gender identity, and gender expression. Today, tutulungan namin ang mga pamilya na mas maintindihan at mas maunawaan pa ang Soji at kung bakit importanteng tratuhin ang lahat ng may pagmamahal at respeto. Sa ating mga pamilya sa rural areas, alam namin sobrang mahalaga ang pagkakaisa at pagmamahalan. Pero minsan, hindi natin agad naunawaan ang mga anak o kamag-anak natin na may ibang pagkakakilanlan sa kasalanan. Kaya, samahan niyo kami para mas maiintindihan ito ng mas madali at mas bukas na puso. First, what is Soji all about? Soji stands for sexual orientation, gender identity, and gender expression. Sexual orientation is about who we are attracted to and have a romantic feelings for, while gender identity is our inner sense of self, who we think we are and who are we, while gender expression is how an individual expresses themselves through behavior, clothing, and anything. Ang sexual orientation ay tumutukoy sa kagustuhan o atraksyon ng isang tao. Maaaring pansexual, asexual, homosexual, and heterosexual. Ang pansexual ay naaakit sa isang tao batay sa personalidad at koneksyon, anuman ang kanilang kasarian o gender identity. At ang asexual naman ay hindi nakaranas ng sexual attraction, pero maaaring makaramdam ng romantic attraction. And ang homosexual naman ay naaakit sa kaparihong kasarian, gay para sa lalaki, lesbian para sa babae. Lastly, ang heterosexual naman ay naaakit sa kasalungat na kasarian, lalaki sa babae at babae sa lalaki. Gender identity, ito ay kung paano kinikilala ng isang tao ang kanyang sarili bilang lalaki, babae, pareho, wala, o nasa gitna. Hindi ito palaging nakikita o hindi ito palaging tugma sa kasarian na itinakda sa kanya ng ipanganak. Halimbawa, kung siya ba ay cisgender, transgender, non-binary, gender fluid, or agender. Ang cisgender, ito ang kasarian sa kapanganakan na pareho sa kanyang pagkakakilanlang pangkasarian. And ang transgender, ito ang pagkakakilanlang pangkasarian ay iba sa kasarian na itinilaga sa kanya. And ang non-binary naman, ito ang hindi lamang lalaki o babae ang tingin sa sarili. While ang gender fluid, ito ang nagbabago-bago ang pagkakakilanlang pangkasarian. And lastly, ang agender. Ang sa agender naman, ito ang walang kinikilalang kasarian. Sa Soji, hiwalay ang bawat bahagi. Halimbawa, ang pagkakagusto ng isang tao sa iba ay hindi nangangahulugan na ganoon din ang kanyang kasarian. At ang paraan ng pagpapakita niya ng kanyang kasarian ay hindi palaging sumasalamin sa kung ano talaga ang pakiramdam niya tungkol sa kanyang sarili. At kapag naiintindihan natin ito, mas madali nating maipapakita ang respeto at pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Ang Soji o sexual orientation, gender identity and expression ay mahalaga dahil ito ay tumutulong upang matiyak na lahat ng tao, naman ang kanilang kasarian o orientasyong sexual, ay tatuhin ng may respeto at takas. Pinapaalala nito na ang bawat isa ay karapat-dapat sa pantay na karapatan, oportunidad, at proteksyon laban sa discrimination. Understanding Soji also promotes inclusivity
na nagpapahintulot sa mga individual na malayang ipahayag ang kanilang sarili na walang takot sa panghuhusga at pananakit. Kapag kinikilala ay pinakakadagdagan ang natunan ang iba't ibang pagkakamulan, it creates a safer and more accepting environment for everyone. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtataguyod ng mga karapatan sa suji upang mabuo ang mas makatarungan at pantay na mundo. Inay, gusto ko pong sabihin sa iyo na ako ay isang bakla. Natakot lang po ako na baka di niya tanggap. Ano? Paano nangyari ito? Anak, mahalaga ka sa amin. Hindi man agad-agad, pero natuto kitang tanggapin at suportahan. Sa primero, syempre shock ang confusion dyan ng ilang ma-feel. Pero, it is important also na they understand about Soji, sexual orientation, gender identity, and expression. Para masabtan nila ilang anak, so na yung mga benefits and acceptance sa LGBTQ plus youth. First is better mental health. So, if LGBTQ will feel na accepted sila sa ilang pamilya, mas less ang chance na magka-depression or anxiety. Like, imagine kung imo anak hadlok kay basit dili siya dawaton, syempre it affects his or her emotional and psychological state. Pero if makita niya na open at supported ang pamilya niya, it gives them a sense of security. Like, home jud ba? Na kahit unsa pa ang problems sa gawas, kabalo sila na safe sila sa suyod sa pamilya. Family is the first refuge. So, if supportive mo, mas strong ang mental health nila. So, ikaduha, stronger family bond. With acceptance, mas strong and buhi ang relationship sa inyong pamilya. Open communication and understanding help na mas makaila mo sa inyong anak. Dili na kailangan magtago or maglikay sa true identity. And it's not just the child na mag-benefit ani, but also the parents. Kaya mas magkasinabot mo if they feel safe to share their struggles and triumphs, mas dali for them to talk and connect with you. O ang ikatulo, higher self-esteem. With family understand and accept LGBTQ+, mas confident sila about themselves. Like, if kabalo sila na love sila, no matter what the gender identity or sexual orientation is, syempre, mas taas ilang confidence. Pero if walay acceptance, they might struggle to embrace themselves and magpugong sa ila true nga feelings and makaapekto na sa ila self-worth. Pero if supported sila, mas empowered sila to be themselves and mas motivated sila to grow as a person. To sum it up, acceptance is not just for the LGBTQ+, but for the entire family. Kung na love, understanding, and respect, the family remains a strong foundation para sa tanan. Bakit nagiging bakla lang si Juan kasi wala siyang ama? Hindi po yan totoo. Ang pagiging LGBTQ+ ay natural at hindi dulot ng pagpapalaki. Mas mahalaga ang pagmamahalan ng pamilya kaysa sa paniniwalang mali. So, daghay mga misconceptions about LGBTQ+ community. Like, they say baka lang or tungod sa pagpadako. Pero like, research shows na sexual orientation and gender identity are influenced by biological and psychological and social factors, dili lang environment or family structure. So, these are the misconceptions. No? First is LGBTQ+ identity is not a choice. Dili tinuod na people just chose to be LGBTQ+. Like, it's not like pagpili ng hobby or trabaho, but intrinsic part ng usa ka tawo. Research says na since birth pa, na ay predisposition na ang person about their sexual orientation and gender identity. If only pilion lang, daga na siguro nag-choose na to be a heterosexual para walay discrimination and societal pressure. Pero like, it doesn't work that way.
dili siya decision kay it's a natural part ng ila pagkatao. O ang ikaduha, dili tungod sa pagpadako, some people think na LGBTQ+ is caused by upbringing, like kung walay papa, mahimong bayot ang anak, kung daghan babae sa paminimalay, mahimong tumboy. Pero like science says otherwise, daghan LGBTQ grow up in traditional families, pero LGBTQ+ gihapon sila. Even if super conservative ang religious sa ilang background, LGBTQ+ identity still exists. Upbringing can influence values and behavior, pero dili din siya maka-change sa sexual orientation o gender identity. O ang ikatulo, being LGBTQ+ is natural. Study shows na genetics and hormonal factors play a big role sa sexual orientation and gender identity. As in, even before birth pa, na ay biological factor na nag-influence if heterosexual or homosexual or bisexual ang isa ka person. So like, it's not just a phase or rebellion. It's natural and dili siya dapat usbon or tambalan kay dili siya sakit kundi a valid identity. So importante jud na people understand na LGBTQ+ is identity is not a choice. Dili siya tungod sa pagpadako or natural jud siya. Misinformation causes stigma and discrimination, pero with the right knowledge, we can create more inclusive and understanding community. So, good evening everyone. So, karon ato interview si Auntie o giunsa niya pag hibayo na ang ija apo is gay. Daog tag-unsa sa niya pag accept na ingana ija apo. So karon magpailaylas lang ko. Ako po si Conchita Acero Lianto Celestre, taga Payapag, Bakwag, Surigao del Norte. So, kaning ang apo na mao'y na pilian sa pag-interview ni Ma'am Tricia Galanida. So, sa gamay papasidya, inheritance unang-una, inheritance gatid namo na naami mga lahi na mga bading or bayot. So, karon kaning ang apo na matikda na siya sa nag-edad ni siya og 7 years old, nag-school sa grade 1. So, kipa-interest nagsajaw sa maestra, sayaw sa maestra. Nagko, ara magajud kakiay, ma'am. Na, makakiay gajud, ma'am. Kuno sisig-sisig, ma'am, gajud. Grabe na kakiay. Nako, hala, mura magbayot ni Tintin. Kaya ara magajud kakiay. So, ara magajud kakiay. So, hangtod karon grade 2, grade 3, permanente gajud sa intra og sajaw. Pero para gajud ma'am una kay grabe magajud ma'am makakiay, ma'am kimbot magajud ma'am si Daylabi. So pag high school na po niya ma'am 7 na maog yapon siya ma'am. So siya natan-aw na siya na agad sa pagka bading kay lahi man pud namo ang bading, pero buutan siya na pagka bading. Guwapo siya, tag-as siya makamot, hinlo siya, dili na agan. Sabayay ra sa house, stay in the home, ragatid siya ma'am. So, maura na akong kaistorya, parte sa ahang apo. Bye-bye! Okay. So, karon ang interview na to is, ang bata na sa, like, our question is, kung tag-uno bitan mo pag hibayo na ingana ka, tas tag-unsa nimo pag handle bitaw og unsa nimo pagkahibayo sa ila. So good na so good. Ano? Kailan sa mga kagaling? Ako din si Jan si Pasido. Naibuan ako na na-attract ko sa isa ka laki o isa ka body. Yan, unsa nimo pagkahibayo? Pagkapahibayo bitaw sa ila na inanak ka. O by physical. Kanang magkuan, kanang magsayaw o niluhukan diya. Diya na ko napakita niya. Amo ko nga na gagawin ko. So, umay mo na feel bitaw nakabayo sila na yung anak na kuan kaning pinakaunang kay buli-buli mo lagi ko kay nga ko dili ko straight kanang
kung balikog lagi ka ng bisect. So, bulbulihon ko nila, ha, bakit nga anak? Pero pagkadugaan is, nakuha naman nila kanina, dawat na nila na anak gadod ko. So, mong accept ako nila ko kung kinsa gadod ko. From this interview, we can see that some parents believe being gay or having a different gender identity is something a person inherits. However, research shows that sexual orientation and gender identity are shaped by a mix of biological, environmental, and social factors rather than being passed down like traits such as eye colors or height. Studies suggest that while genetics may play a role, they do not fully determine a person's sexual orientation. Instead, a mix of genes, hormones before birth, and life experiences all influence it. For example, research on identical twins who have the same DNA shows that they don't always have the same sexual orientation. This means genetics alone do not decide whether someone is gay or not. Ayong hapon. May hapon, sir. Pwede mo tanaw may ato ngayon ng edad, ma'am? Tuod ako si Lucille, ako si Ako tuod si Shane Andrew Abolong, nag-eskwela sa Surigao del Norte State University. As part sa among course na Gender and Society, na ako pinakauna pangutana, ma'am. Yun sa iyong pagkabalan ng limang bata is part sa LGBTQ. Sa unang-una, wala ko ibalo. Wala na po kita sa iya na siya ay LGBT. Nya sa kadugay na, ako na siyang napansin, labi na sa iyang panamit. O wala tinuon siya maglakaw. Karon, nadawat ko na siya kay ako na siyang anak, wala ko mahal ko siya. Wala kay kasuko or kakuan sa iyong bata, ma'am? Wala. Masuko niya. Kaya may ito sa akong manak. Amo to, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat sa siya. Anak ni Ma'am Lucille na si Jane A. Gargaw, 16 years old and I'm bisexual. Na-realize na ako na matchak ba ako sa laki sa body when I was only grade 9. Di ko lang alam, bigla ko lang na feel na di bigla ako straight. Pinakauna, wala sa na ako matugan sa akin. Mama, itago-tago ko para kay mahadlo ko na kasi dili ko nila tanggap. Lugayan na sab, nagkaroon ko ng courage na itugan sa ilang tinuod na ilani ko, dili ko straight. Di ko para sa uban mga babae na straight din sila. Kaya kami ng interview, binitol si Jen Pimpin, sa ini ako guardian si Ibla Maris Muhammad. Sabi sa manimo nilawan sa children. First gadget kay murag break kasi dyan kung bata pa ko kay syempre murag kay knowledge about sa dyan. Pero kabayan ako na different ako sa mga street dry kay kung bata pa ko dito like mga elementary. Daway na mo liyo, istorya, murag kasofra di daw. So, may feeling? Kuya ro, murag normal na para sa activity. Pero sa iba murag hindi tayo Okay, yung mga struggles. Siyempre, di mo mawaya before kung mga ibulit ka o kay lagi, mga tawag pagka junior high sa durag, nagkawayaan makagurag, at mo stage kay na naman ito mga acceptance si para sa kwa, pero hindi pa sa open na. Pero kung man, open na sila sa ako. Durag, gamay ka ng struggle durag, sa iban, dawat, pero sa iban, pero okay lang. Ari, pag-un mo na yung pagkabay sa inang parents. Actually, yaman ulit kung pagkahiba yung marag bata pa, marag kabayo na sila na different lagi kay tinanak nani. Pero,
nagkadugay kay murag gusto siguro nila sa ako magikan. Tapos may one time na murag koan mga grade 9 baga na koan ko dito na nakatagal sa iba na nato. Tapos at first dilipad koan kay nagawad pero nagkadugay okay lang. May mo na-feel dito ni amin yung nabata sa gender identity. Diba insyak? Imanas lang. Tapos, bata pa siya sa yung mga lihok, wag na, feel na mga dito nila sila na babaji, dapat lihok. Tapos, di man ta makatuon na inana, pero anong tama na amo na mag-dito o di ato na kang gabi na wakon. Tagusan na pag-sensitive. Dawat. Sa Pilmiro, di na ako madawat. Kay di man lagi ka magdahong na inana siya. Pero sa kadugayan, ang mga silingan, dagang mga inana ko labay, babajihon. Tapos murag na paglantaw ko sa ako anak na murag ang mga Japan libo, murag na anam-anam na pagdawat ang anak. Salamat, ma'am. Ako si Maria Dilamide Arcones. Anak na ako si Kevin Dilamide Arcones. Nabayot na si Jacuman. Sa gamay pa si Ja, ani Ija, wow ni Ja anak ko baro magsukbot-sukbot si Ja ng sayal. Magkuha si Ja ng haboy, imo ni Ja ng buhok. Amo na nga trabaho, ampun magsasaw-saw si Ja, ampun na niya istorya, nako ng kalainan. Kung mga doon nabayot na si Ja. Yan din ako dawato no, kay amo may Ija, dawatong kurkang kay lisod jam. Ang iban naglaom sa ako uno man imo man tagpabayot ngito bag sa bakuna basta amoy Ija matay Ija pala ng pabayot siya kay padya mo kuno kay waya may kunay ako bata na babaji Maura tunay. ay amo na sa salamat. Thank you. Si Rodriga. Man, nagpatupi naman sila ng buhok, kampan. May ida naman uyab na babaji. Amo to nahibayaw ko na lesbian sila. Dawat na. Ako dawat ko rakan man kumanyaw na amo magaling sila. Maraming mga magulang ang nag-aakala na ang pagiging iba ng kanilang anak, pagiging bakla, tomboy, o may iba pang gender identity ay isang bagay na mali o dapat itama. Madalas, takot at pag-aalala ang nauna. Ano ang sasabihin ng iba? Pero sa kabila ng lahat ng tanong, isang bagay lang ang sigurado. Ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. In our interviews, we saw how parents learn to accept the child's gender identity, gender expression, and sexual orientation because of their love. Many of them said, ano ang magagawa ko kung ganun talaga ang gusto niya? This shows that love can be stronger than personal beliefs or traditions. At first, some parents struggled to understand, but over time, they chose to support their child. Realized that acceptance brings happiness and peace to their family. Overall, this reminds us that love and support from family are important for every child. No matter what happens, parents can choose to stand by their child and help them grow into the person they truly are.
have ways and practices to promote SOGI diversity and inclusivity. Meron tayong mga pamamaraan para mas masuportahan pa ang SOGI diversity at pagkakakilanlan ng kasarian. Una, learn and share knowledge. Matuto at magbahagi ng kaalaman. Alamin ang SOGI, ang sexual na orientasyon at pagkakakilala ng kasarian ng isang tao at kung paano niya ito maipapahayag upang maiwasan ang mga maling akala. At kung bakit ito mahalaga sa ating komunidad. Makinig at sumunod sa mga grupong mapagkakatiwalaan na sumusuporta sa pantay na karapatan para sa lahat. At makipag-usap sa kaibigan at pamilya about SOGI para mas maintindihan at maiwasan ang mga maling impormasyon ukol dito. Pangalawa, use respectful language or gumamit ng magagalang wika o tawagin ang mga tao sa kanilang napiling pangalan or panghalip gaya ng inaasahan mong gawin para sa iyo. At huwag agad ipagbalagay ang kasarian o sexualidad ng isang tao. Tratuhin ang lahat ng may paggalang at respeto. Suportahan ang mga simpleng patakaran sa isang komunidad na sumusuporta sa paggalang ng pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Number 3, create safe spaces or lumikha ng ligtas na kapaligiran. Hikayatin na maging komportable ang mga pinabahaging pasilidad para sa lahat. Kagaya na lamang ng mga banyo o gawing lugar na ligtas ang mga tahanan, simbahan, paaralan at pagtitipon ng komunidad. Pang-apat, support equal rights or ang pagsuporta sa pantay-pantay na karapatan ng bawat isa. Suportahan ang mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng bawat individual kabilang na ang mga LGBTQ. Makilahok sa mga lokal na grupo o sa mga leader ng komunidad na nagsusulong ng pantay-pantay na karapatan at katarungan. Number 5, be a good ally or maging mabuting kaalyado. Lumahok sa mga kaganapan na ipinagdiriwang ang pagkakaiba at magtutulak sa pagkakaisa. Suportahan ang mga negosyo na pag-aari ng isang miyembro ng LGBTQ+, kung kaya mo. Magsalita kung may hindi kaaya-ayang nakikita na pagtrato sa isang tao base sa kanilang sexualidad. Number 6, stand against discrimination. Iulat ang anumang pambubuli sa lokal na leader o otoridad ng isang komunidad. Tiyakin na sinusuri mo ang iyong mga salita at kilos upang siguraduhin na tinatrato mo ang lahat ng may kabutihang loob o bumoto sa mga leader na nagsusulong ng pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat. Last but not the least, number 7, include SOGI in your everyday life. Hikayatin ang mga paaralan o sentro ng komunidad na magturo tungkol sa pag-unawa at paggalang sa iba't ibang pagkakakilanlan. And support workplaces and community groups that follows fair and inclusive practices. And enjoy local stories, movies, or cultural events that shows diverse experiences and help everyone understand each other better. Ayun po ang mga paraan upang mas masuportahan pa natin ang SOGI at ang pagkakakilanlan ng bawat isa sa kanilang sarili. Thank you so much for watching. We hope you learned something valuable about SOGI today. If you have any questions or you want to learn more, feel free to comment down below and ask some questions. Remember, love and respect are for everyone. Pose with the fans.